Bago natin simulan ang part siyam, nais ko munang magpasalamat ng taos-puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Tiningnan niya ang dragon blood fruit. Sa sumunod na sandali, tumagos ang matinding sakit sa kanyang katawan. Pinilit niyang kumalma, ngunit grabe ang kirot na naramdaman niya at napakapit siya sa lupa. Ang gintong dragon ay nagngangalit ang mga ngipin at tumingin sa kanya. Sinabi nitong siya ay napakahina, parang langgam na gumagapang sa lupa. Pagkatapos, nagtaka ang dragon kung dapat ba niyang kainin ang binata ng hilaw o lutuin ito bilang isang napakasarap na pagkain tulad ng tao. Sinubukan ni Fang na makatakas mula sa mga kuko ng dragon. Napagdesisyonan ng dragon na maaari na lamang niyang durugan ang binata. Kagat-labik, naisip ng bayani na kakakain lang niya ng dragon blood fruit kaya't ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang. Kinagat niya ang daliri ng dragon at napagdesisyonan na hindi niya papayagan ang isang ilusyon upang makuha siya. Binuksan ng dragon ang kanyang bibig at inutusan siyang huminto dahil nagmamagaling siyang parang baliw na hanggal, dahil sa harap niya ay isang tunay na dragon na maaaring turuan siya ng lihim ng mga dragon. Iniisip ng binata na hindi niya alintana kung tunay na dragon ito o hindi, dahil tiyak na kakainin siya nito. Lumabas ang bayani mula sa ilusyon, umupo sa tabi ng puno at malalim na huminga. Iniulat ng sistema na matagumpay niyang ginamit ang dragon blood fruit, kaya't ang kanyang dugo ay pinalakas at nakatanggap siya ng 5 puntos sa lakas, 5 puntos sa tibay, at 5 puntos sa liksi. Pagkatapos, na-activate ang ilang bahagi ng kapangyarihan ng dragon, kung saan nakatanggap siya ng 8 puntos sa lakas, 6 na puntos sa liksi, at 8 puntos sa tibay. Iniulat ng sistema na sa tulong ng dragon blood fruit, 0.1% ng kanyang dugo ay nag-evolve patungo sa dugo ng isang tunay na dragon. Tumingin ang bayani sa kanyang mga katangian na may ngiti at sinabi na mukhang ang mga tao ng kanyang bansa ay mga inapo ng mga tunay na dragon, dahil nakuha niya ang bahagi ng dugo ng isang tunay na dragon. Pinagmamasdan siya ng halimaw mula sa likod ng mga puno. Matapos niyang kainin ang prutas, naramdaman niyang may init sa buong katawan niya at nais niyang magpahinga. Ngunit hindi pa siya maaaring matulog dahil halos nasa 5th antas na siya. Kung makakapatay siya ng isang halimaw, mananalo siya sa pagtaya para sa mga yaman. Nagbukas ang saber-tooth tiger at kailangan niyang suriin ang progreso ng iba. Ang mga tao sa chat ay nag-uusap na malapit nang umabot si Xuan sa level 4 at si Edward ay kakapatay lang ng isang level 4 beast. Ipinatong ng vampira ang kanyang mga kamay sa bewang, tiningnan ang grupo ng mga tao at sinabi na ang level 4 nanograms lore na ito ay kalahating puno na, kaya't aakyat siya sa level 5 bago sumikat ang araw, at maaari lamang silang maghintay hanggang dumating ang kaluwalhatian sa kanila. Tinawag siya ng mga lalaki bilang isang dakilang lord at sinabing siya talaga ay kamangha-mangha at ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Tumingin sila sa kanya ng masaya. Sinabi ng babae na kaka-check lang niya ng progreso ng pinakamalakas na tao sa Dragon Country Rookie Village, na level 3 pa lang. At iniwan ng kanilang Panginoon ang batang ito ng malayo sa likuran. Sinabi ng batang lalaki na sobrang saya siya dahil sa pagkakataong ito. Tiyak na madidurog sa lupa ang mga mahihinang tao mula sa Dragon Country at maghuhulog ng luha. Biglang inihayag ng sistema na ang newbie mula sa village number 911 ang unang nakaabot sa level 5, kaya't nanalo ang newbie village 911. Sa resource betting challenge, nagulat ang mga lalaki sa notification. Napansin ito ng blonde at ng kanyang grupo at natuwa nang makita nila ito. Binati ng sistema ang lahat ng miyembro ng newbie village dahil bilang gantimpala, nakatanggap sila ng 20 free stat points.
Nagpatuloy ang mga laban sa kagubatan, ang mga tao ay nakikipaglaban sa mga halimaw. Pinag-uusapan kung paano nila tinangkap patayin ang Blood Rabbit, ngunit bigla na lang lumabas ang isa pang halimaw. Buti na lang at may 20th stat points ito, kung hindi ay katapusan na ng laban. Kaya't talagang kamangha-mangha. Nagpadala ng alon ng liwanag ang ulap sa grupo ng mga vampira. Iniulat ng sistema na lahat ng miyembro ng Newbie Village 137 ay mawawala ng 20 attribute points at ang dami ng mga resources ay bababa sa kalahati. Tinawag ng vampira ang mga lalaki at sinabi na aalalahanan ng Lord na ito ang kanilang mga pangalan at iinuman ang lahat ng kanilang dugo, pagkatapos ay ipadala sila sa impyerno. Tinawag siya ng mga lalaki na isang maruming vampira at sinabi na hindi siya manggahas magbanta sa kanila dahil kaya nilang magkaisa at alisin siya. Binanggit ni Fang ang mga notifications na may ngiti, hawak ang blade na nakatusok sa leeg ng halimaw sa likod ng kanyang likod. Binati siya ng sistema at binigyan siya ng 3 prestige points. Sinabi ng binata na dumaan siya para mag-level up at malapit na siyang makarating sa level 5. Ginamit niya ang extraction sa katawan ng halimaw at nakatanggap siya ng 2 strength points at 1 chest. Tumingin siya ng tensyonado, nakita ang mensahe mula sa isa sa mga mang-uubos na nagsabi na nakuha niya ang iSource betting token at nais nitong ipalit sa isang level 1 refined steel sword. Tiningnan niya ang mensahe ng may ngiti at sinabi na hindi niya kayang tanggihan ang alok na ito. Sa token na ito, ang inisyatiba ay nasa kanyang mga kamay, dahil hindi na niya kailangang. Kailangan niyang magmadali patungo sa lugar na may mga high-level na halimaw upang manghuli. Sa susunod na sandali, tinanggap niya ang palitan. Iniulat ng sistema na ang token ay lumalabas sa bawat newcomer village at hanggat ang pinakamalakas sa buong nayon ay may karapatang gamitin ito. Pagkatapos gamitin ito, kung mananalo ang nayon, ang gantimpala na matatanggap ng may-ari ng token ay tataas ng ilang beses, at kung matatalo ang nayon, ang parusa sa may-ari ay tataas din ng ilang beses. Lumikha ang binata ng apoy at nakuha ang token. Sinabi nilang hindi katakataka na nais itong ibenta sa kanya, hindi lamang dahil sa limitasyon sa paggamit ng token, kundi pati na rin dahil sa parusa na tataas ng ilang beses. Kinaikit ng binata ang kanyang mga mata at ngumiti, iniisip na medyo kilala na siya ngayon. Nang magpasalamat ang mga lalaki sa chat at tinanong kung kailan niya balak simulan ang susunod na resource bet, naisip ng binata na hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng maraming prestihiyo sa pag-akay sa lahat sa tagumpay. Tumingin ang mga lalaki sa kanyang imahe sa screen. Sinabi ng binata na kapag dumating ang umaga at ganap na nakarecover ang lahat, sisimulan niya ang susunod na resource bet. Tuwang-tuwa naman ang mga tao at sinabi nilang susuportahan nila ang desisyon ng Panginoon, kaya't maghahanda sila ng mabuti at muling babangon ang kanilang lakas. Sumandal ang bayani sa puno at sinabi na hindi siya nagmamadali at hindi dahil pagod siya at nais magpatagal ng oras. Sa susunod na sandali, tumapak siya sa lupa ng may napakalakas na puwersa at sinabi na sa kanyang tibay, kaya niyang manatiling gising ng 3 araw at 3 gabi at hindi mapagod. Itinapon ng binata ang pang-itsa at pinatay ang ibon, iniisip na unang gusto niyang makarating sa pinakamapanganib na zona na may mga level 10 na halimaw at pagkatapos ay magsimula ng resource bet, dahil ang mga level 10 na halimaw ang pinakapanganib ngayon ngunit sila rin ang nagbibigay ng pinakamaraming karanasan. Kaya't ito ang pinakamabilis na paraan upang mag-level up at tataas din ang kanyang pagkakataong manalo. Humagupit ang hangin sa pagitan ng mga bato. Matagumpay na pinatay ng binata ang isang level 6 na Dark Night Owl at nakatanggap ng 225 experience points. May mga nakabaon na mga buto sa isang utak. Naisip ng bayani na ang mga puntos ng karanasan na nakukuha mula sa mga halimaw sa mga low-level na zona ay kaunti,
at ang pagkakataon na makakuha ng treasure chest ay maliit din. Kaya't pagkatapos mabilis na linisin ang zona na ito, pupunta siya sa zona na may mga level 10 na halimaw. Naglakad siya sa disyertong iniisip na kakaiba ito. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang balabal at sinabi na ayon sa mapa, ang level 10 na zona ay dapat nagsimula dito sa kung saan. Hinipo niya ang window ng sistema at sinabi na bagaman mayroon siyang talento upang pahusayin ang kanyang pangamoy, wala siyang naamoy na kahit anong halimaw at nagtataka siya kung ano ang nangyayari at kung may troubleshooting function ba ang sistema. Sa susunod na sandali, ang buhangin sa ilalim niya ay gumuhos at naging isang malalim na hukay. Habang nahuhulog, naisip ng binata na hindi niya naramdaman na may kakaibang nangyayari. Parang bigla na lang itong lumitaw mula sa wala, ngunit wala siyang nakitang pader sa paligid at wala siyang mahahawakan. Pinapalibutan niya ng apoy ang kanyang katawan habang nahuhulog at naisip na kailangan niyang mag-isip ng mabilis ng paraan upang huminto sa pagbagsak, kundi mababagsak siya at mamatay, at kahit hindi siya mamatay, magiging parang impyerno ito. Tumigil ang bayani sa ere sa ibabaw ng kagubatan at napansin ang isang pamayanan. Bumagsak siya sa lupa at isang nakakatakot na imahe ang lumitaw sa kalangitan sa itaas niya. Naramdaman ng binata ang presensya ng isang malakas na halimaw, ngunit wala pa siyang naranasan na ganito sa lugar na ito. Tumingin siya sa estatwa ng bato at sinabi na bukod sa kakulangan ng mga halimaw, ang lugar na ito ay may amoy ng mga bangkay na parang gusto mong isara ang iyong bibig dahil napakatindi nito na hindi niya matukoy ang lokasyon ng level 10 na halimaw. Hinipo ni Fang ang estatwa at napagtanto niyang isang ilusyon ito. Inilapit niya ang kanyang atensyon sa abandonang nayon at sinabi na mula sa labas, ito ay kahawig ng 911 Rookie Village. At maaring ito ay isang abandonang Rookie Village. At kung tama siya, kapag nabigo ang Rookie Village sa pagsubok, magiging ganito rin ito. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at sinabi na ang kalangitan ay makatarungan ngunit malupit. Dahil binibigyan nito ang bawat tao ng pagkakataong mag-level up at makakuha. Ngunit kung may maiiwan, sila ay walang awa na itataboy papunta sa kalaliman. Biglang lumabas ang mga aso na may itsurang tao at may armor, at sinabi na hindi dapat naruroon ang mga tao. Isa sa kanila ay tumingin sa kanya ng walang ekspresyon at sinabi na sila ay mga sundalong nagbabantay sa lugar na ito at hindi mahalaga kung siya ay tao o hayop, kung pumasok siya doon, may isang tanging kapalaran na naghihintay sa kanya, at iyon ay kamatayan. Tumingin ang mga aso pabalik sa kanya at inutusan siyang maghanda. Ang binata ay tense yung inactivate ang analysis skill at natuklasan na ang mga ito ay mga sundalong impyerno na may level na higit sa 15, dahil hindi kayang tukuyin ng sistema ng mas tumpak. Nagulat ang binata na ang mga nilalang na may mga ulo ng jackal ay mas mataas pa sa level 15. Kinuha niya ang kanyang espada at nagdesisyon na hindi niya alam kung paano makakatakas mula sa kakaibang lugar na ito kaya tanging laban na lamang ang maaari niyang gawin, at naakit din siya ng 10% na pagkakataon na makakuha ng chest. Iniulat ng sistema na kinuha niya ang Aircar Blade na may 100 attack points, kasama ang 30% speed bars, pag-ignore sa depensa, at 100% na pagkakataon na magdulot ng sugat.